Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa Dito Kalos. Dito po sa GC natin. Gumawa po ako ng maikling video para po maintindihan natin ang salita pa rin ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sapagkat hindi po titigil ang salita ng ating Panginoon. Na patuloy po tayong maglilingkod sa ating Diyos. Wala pong makakaawat kahit sino po ang magsabi sapagkat ang Diyos po ang naglalagay, siya rin po ang nag-aalis nito. Amen? So, ang topic natin ngayon, wag po natin pagsawaan ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, very important na tayo nakikinig ng kanyang salita. Jesus the bread of life, sabing ganyan. Sabi, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng buhay at buhay na walang hanggan. Sabi sa Juan 6:35, sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ano malapit sa akin ay hindi na nagugutom kailanman. Hindi na magugutom kailanman. Hallelujah. Purihin ang Diyos sapagkat napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ito yung kanyang pangako, mga kapatid. Lahat tayo ay naghahanap ng makapagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan. Marami ang naghahanap nito para pagkain, pera, trabaho, relasyon, at tagumpay. Ngunit, gaano mang karami ang makamtam natin, may gutom pa rin sa ating puso na hindi kayang punuan ng mga bagay sa mundong ito. Amen, hallelujah, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang sabi dito, si Jesus ang nagsabi, ako ang tinapay ng buhay, siya lamang ang tunay na makakapuno sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Amen. Minsan kasi mga kapatid, hindi natin ito nagagamit kahit na everyday, every Sunday tayo nag-church, hindi natin naiintindihan ang salita. Hindi natin naiintindihan ang tinapay ng buhay. Amen. So, mahalaga na malaman natin ito at the power repetition. Talagang wag natin pagsawaan ng paulit-ulit na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang nagsabi, ako ang tinapay ng buhay, siya lamang ang tunay na makakapuno sa pangangailangan natin ng ating kaluluwa. Sabi ng ganyan. Tayo muna yumuko. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang lumagay sa akin, Panginoon ko magturo. Ikaw maging karunungan ko, Panginoon, sa araw na ito. Dakilang Diyos, ingatan mo po ang iyong lingkod at sa mga kapatid ito makikinig sa online. Ikaw po ang bahala sa kanila. Pagpalain mo po ang bawat nakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama ng marami. Ingatan mo po kami. Salamat po sa buhay ng walang hanggan. Salamat po sa tinapay ng buhay. Patawad po sa aming mga iyong kasalanan. Ikaw po ang Diyos magpakailanman. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Amen and amen. Number 1, ano ang bread of life? Sabi dito. Mabilis lang tayo. A bread of life ay tumutukoy kay Jesucristo bilang pinagmumulan ng espiritual na buhay. Kami ng ganyan. Kung paano ang tinapay ay nagbibigay sa labas sa katawan, si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa ating espiritu. Amen? Kaya nga yung laman mahina, pero ang espiritu malakas. Sabing ganyan. Pag ginamit natin. Pag di natin ginamit ito, diba? Sabi, kaya nga, ang pagkain ng buhay, ang totoong pagkain, ay nagpapalakas sa atin. Nagpapatibay, nagpapatalino. This is the word of God. Salita lamang na ating Panginoon. Amen? 1:6:51, sabi, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sapagkat mabuti ang Diyos sapagkat nakilala natin siya. Kinain natin ang kanyang mga salita, yung pakikinig. Kaya nga pinakamahalaga nagbabasa tayo ng Biblia para tayo nabubusog. Kasi ang makamundo, may kauhawan, may kagutuman yun. Pero pagdating sa salita ng ating Panginoon, bukod sa tayo pagpapalain na, grabe yung wisdom na ibinibigay ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Number 2, ano ang pagkain ng makamundong tao? Ano ang pagkain ng makamundong tao? Ang makamundong pagkain at anumang bagay na
sinusubukan nating gawing kapalit ng Diyos upang masiyahan ang ating puso. 'Di ba? Ano-ano ito? Yung mga gawa ng mundo, magawa ng social media. Lagi po tayo nakatutok doon. Amen? Kaya nga, may kauhawan tayo at may kagutuman. Kaya, ang iba nagtataka, bakit kaya ganito ako hanggang ngayon? Ang tagal ko ng Christian, hindi pa rin ako lumalago. Sapagkat, we need focus. Kailangan nakapokus po tayo. Hindi pwede na papatay-patay tayo. Kasi nga, pag kumain ka ng salita ng ating Panginoon, gagamitin mo ito, lalakas ka. Kasi ang pagkain ng mundo ay nagpapahina ng utak at nagpapahina ng espiritu. Kaya nga yung iba ginagamit yung espiritu ng laman, kaya madali silang nabibigo, madali silang nakakagawa ng mga bagay na hindi sa pamantayan ng Diyos kasi nga wala silang guidance. Unang-una, hindi nila alam ang salita ng ating Panginoon, ang tinapay ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay, kainin ninyo na mabusog kayo nang magamitin nyo ito sa pang-araw-araw ng inyong buhay. Ang sabi, ang makamundong pagkain at anumang bagay na sinusubukan nating gawin kapalit ng Diyos upang masiyahan ang ating puso. Maaring ito ay, makinig mabuti, pera, kapangyarihan, katanyagan, kalayaan, bisyo, sexual na immoralidad, kasakiman, maling relasyon. Naintindihan natin? Ang lahat ng ito ay ayaw ng Diyos. Kaya sabi, ito yung gawa ng mundo. Kapatid, lagi po natin tatandaan ito. Ang mga ito ay pansamantala lamang. Ayan. Sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. The Ecclesiastes 2:11, ipinakita ni Solomon na ang lahat ng ang makamundo. Ipinakita ni Solomon na ang lahat ng makamundong tagumpay ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Yan, si Solomon din ang nagsabi nito, mga kapatid. Yung mga kamunduhan, yung mga ginagawa natin. Kaya nga si Solomon ay humingi siya ng wisdom to leads. Hindi siya humingi ng pagkapuksa, hindi siya humingi ng riches, kundi ang hiningi niya ay ang karunungan, ang tinapay ng buhay ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga siya ay naging mahusay. Kasi wala siyang experience. Naintindihan po ba natin? Bakit hindi nakakabusog ang makamundong pagkain? Sabi ganyan. Bakit hindi nakakabusog ito? Yun ang dapat nating alalahanin, mga kapatid. Dahil panandalian lamang ang kasiyahan na ito. Amen? Panandalian lang pala ito. Kapag naabot mo ang isang pangarap, gusto mo ulit na bago ulit. Amen? Kaya nga tayo, wala tayong mga kontentuhan. Dapat meron tayong mga kontentuhan. Kapag yumaman tayo, gusto natin yayaman ulit tayo. Mas yayaman pa tayo. Amen? Kapag naging sikat tayo, gusto natin magiging sikat pa tayo. Yung pinakantalagang sikat na sikat, tanyag. Mas mataas pa sa Diyos. Amen? Gano, wala na ibang tataas sa Diyos. Ako nagsasabi sa inyo. Amen? Sapagkat ang Diyos, tayo nilikha ng ating Panginoon. Kaya walang ibang Diyos na sasambahin ang bawat isa, kundi ang Diyos lamang. Na bumaba dito sa lupa, nagkatawan tao, namatay sa iyo at sa akin, nagpasa ng krus sa krus ng Kalbaryo. Yan ang ating Diyos na buhay. Amen? Kapag sikat ka, gusto mo, sikat ka ulit. Sabi ganyan. Sabi, sikat tayo. Hindi matatapos ang gutom ng laman kapag ganyan. Nasa laman kasi tayo, mga kapatid. Ay, sabi nga, kainin mo ang tinapay ng buhay. Kaya lang ang kinain natin, yung makamundo. Kagaya nga ng mga sa social media, hindi sila marunong tumawag na sa Diyos. Lagi na lang sila nasa Meta, lagi silang nasa Facebook. Kaya nga ang hindi sinabi ng Panginoon,
Bakit yung hindi ko pinapakain sa iyo, kinakain mo? Kagaya ng bubog, kagaya ng mga pagkain na nakakalason, para lang sumikat ka, para lang magkaroon ka ng likes, ng star, dahil kinain mo ito, so magiging sikat ka, patay ka naman. Sabi ng Lord, ba't nyo kinakain yan? Hindi yan ang pagkain na totoo. Ang pagkain ay buhay na walang hanggan. Ang karunungan ay ako. Tutulungan ko kayo sa inyong mga pangangailangan. Hindi nyo kailangan kumain ng laso, ng bubog. Kumain kayo ng aking tinapay ng buhay. Kainin ninyo ang aking mga salita nang magkaroon kayo ng kapayapaan, ng karunungan, ng pagsunod sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi, hindi matatapos ang gutom ng laman kapag tayo po ay naandoon sa kasiyahan ng makamundong bagay. Amen? Isaiah 55:2, yung supporting verse, bakit ninyo ginugugol ang inyong salapi sa hindi pagkain at ang inyong pagpapagal sa hindi nakakabusog? Kagaya niyan, tayo po ay nagtatrabaho. Pa nagtatrabaho natin, atin sinusugal. Sinasabong po natin ito. Pupunta tayo sa mga online sugal. Diba? Gagaya ng mga scatter. Ayaw po ng Diyos yan. Sabi nga ng Panginoon, bakit mo ginugugol ang mga oras na ito? Sa makamundong bagay, sa mga hindi pamantayan ng Diyos. Hindi yan nakakabusog. Hallelujah. Ito ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Sabi, ano yung mga kalagayan ng tao ngayon? Yan ang kalagayan ng tao ngayon. Na mga hindi kumakain ng salita ng Diyos. Talagang gutom sila at uhaw na uhaw sila. Paano natin kakainin ang bread of life? Yun ang tanong, mga kapatid. Magandang tanong. This is a good news. No? May good news ako sa inyo. Paano natin kakainin ang bread of life? Number 1, lumapit kay Jesus. Juan 6:35. Ang lumalapit sa akin ay hindi na nagugutom o magugutom magpakailanman. Amen. Hallelujah. Totoo po yan. Kaya nga sabi, maraming pinagpala ng Diyos na nakakilala sa Diyos, hanggang ngayon ay hindi pinababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sapat ang kilala lang si Jesus. Kailangan lumapit at sumunod sa Kanya. Marami nakakilala sa Lord, di naman sumusunod. Matigas pa rin ang ulo hanggang ngayon. Amen? Naintindihan po ba natin ito? Sumampalataya kay Jesus, hindi sa reliyon o hindi reliyon ang magliligtas sa atin. Marami nagsasabi, loyalty ako sa church na ito. Dito lang ako. Ginamit ka sa kabila. Paano yun? Kailangan mamili ka kung saan ka. Kasi mahirap din yan. Kung yari yung pagsisimba mo lang para lang din sa church name pala. Hindi pala. Hindi ganun yun. Hindi relihiyon. Hindi kung kung born o hindi. Ang tunay na pagtanggap sa Diyos, si Jesus lamang. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong si Kristo. Kasi marami dyan magagandang church. Unang-una, di ba? Kagaya niyan, ayoko sa sa relihiyon ng born again kasi ganito. Ay, gusto ko dito sa ganito. Alam niyo yun, maraming ganon. Kaya pagdating ng oras, naliligaw po tayo mga kapatid. Di natin alam kung saan tayo. Hindi natin alam kung sino yung sinasamba na natin. Hanggat nakakapunta na po tayo sa mga maling turo, maling aral. Wag po ganon. Kailangan mag-stay po tayo sa church at si Kristo lang po ating sambahin. Wag po natin tingnan ng tao. Tingnan natin, magbasa po tayo ng Biblia para maunawaan po natin ang lahat at ituturo po sa atin kung sino po ang daan at katotohanan at buhay na walang hanggan, walang iba kundi si Kristo lamang ang pagkain ng buhay. Amen? Si Kristo lamang. O yan, sabi sa Efeso 2:8 and 9, mamuhay ayon sa kanyang salita. Ayan, mamuhay ayon sa kanyang salita. Kaya nga maraming lumalago pag ginagamit ang God's Word. Amen? The Word of God is very powerful. Sabi ng ganyan, Jeremiah 15:16, nang matagpuan ko ang iyong mga salita, kinain ko ang mga iyon. Yes, hallelujah. Nang matagpuan ko ang iyong salita, kinain ko iyon. Dapat ganun tayo. Kainin natin ang salita ng ating Panginoon para tayo po ay matuto
maranasan natin yung pagpapala, maranasan natin ang buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng peace of mind sa ating buhay, makapag-isip tayo ng maayos sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga kapatid, at sa ating kapatid sa pananampalataya. Dapat alam natin ito. Kasi lahat ng pag-ibig ng Diyos ay nasa salita ng ating Panginoon. Lahat ng gagawin mo na pag-ibig sa iyong kapwa, pag-ibig sa ating Panginoon ay nasa kanyang salita. Amen? Hallelujah, purihin ng Diyos. Mamuhay ayon sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. Nang matagpuan ko ang iyong mga salita, kinain ko ang mga iyon. Yan. Ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating espiritu. Kaya mahina ang laman, malakas ang espiritu. Kaya lagi natin tatandaan ito. Amen? Kaya nga lagi natin pakainin ang ating espiritu ng salita ng ating Panginoon para tayo'y lumalago. Amen? Kaya nga sabi, hindi ito nakikita sa kung ano man, kundi ito ay bunga. Hindi po bunga lang, ay hindi po dahon, kundi bunga. Hallelujah. Amen? Magkaroon po tayo ng gawain sa ating Panginoon at maiintindihan po natin ang lahat ng ito na ang Diyos po ay nagbibigay ng espiritu ng kalakasan. Andiyan po yan, kumpleto po yan. Huwag po natin sasayangin ito. Gamitin po natin ito ng malakasan, mga kapatid. Ano ang bunga ng pagkain kay Kristo? Amen. This is a good news also. Ano ang bunga ng pagkain kay Kristo? May buhay na walang hanggan. Sabing ganyan, no? May buhay na walang hanggan. Juan 6:40, may kapayapaan. Sabing ganyan, Juan 14:27, may tunay na kasiyahan. Awit 16:11. Amen? Pakinote nyo yung aking verse para maintindihan. May lakas. Sabing ganyan. Mateo 4:4. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa na nakikinig ngayon sa online natin. Importante ito, hindi man kayo makinig, hindi man, at least mahalaga, ako po ay nagpagal sa ating Panginoon. Ito po kasi yung gawain ko sa Lord. May mga nakinig, may hindi nakinig, salamat, pero ang Diyos ay palaging nakikinig po sa akin. Kaya wala pong sayang sa aking paglilingkod. Wala pong nasasayang sapagkat hindi ko po ito ginagawa para sa tao. Unang-una, syempre muna sa Diyos. At naglilingkod ako sa tao dahil sinabi ng Diyos na ito ang ginagawa mo para sa akin. Amen? Kaya nga, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa na patuloy tayong lumalago sa salita ng ating Panginoon. Nag-practical application tayo para maintindihan natin. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tanungin natin ito. Ano yung dapat natin tanungin sa ating sarili? Ano ang nagpapalago sa aking puso? Mas marami ba akong oras sa social media kaysa sa salita ng Diyos? Yun sinasabi ng ating Panginoon. Mas marami ka bang oras sa labas kaysa sa akin? Hallelujah. Di ba? Mas mahalaga ba sa akin ang mundo kaysa kay Kristo? Yun ang tinatanong ng ating Panginoon. Mahalaga ba ako kaysa sa mundo? Yan. Kailangan mag-choose tayo dito. Hindi pwedeng wala. Kailangan na pipiliin natin palagi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang nagtubos ng kasalanan mo at kasalanan ko. Walang iba kundi si Kristo lamang. Kaya ka gumagalaw, kaya ka may trabaho, kaya ka may biyaya, kaya umagang-umaga gumigising ka ng malakas ka dahil yan sa pagpapala ng Diyos. Dahil ang salita ng ating Panginoon ay kinain mo ito. Kinain ko ito. Kaya ang espiritu ko ay matibay. Siya ang nagbibigay ng lakas at karunungan. Sumasama po sa atin ito. Kaya nga pag ang laman, mahina. Tandaan natin malakas ang espiritu ng panglaman, mahina ang espiritu, patay tayo dun. Kapatid. Amen? Kaya palakasin natin ang espiritu ng ating Panginoon. Palakasin natin ang buhay natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Mag-conclusion tayo. Maraming tinapay ang inaalok ng mundo. Hallelujah.
Maraming tinapay ang inaalok ng mundo. Ano to? Ngunit lahat ng iyon ay lilipas din. Kaya wag na tayong mag-aksaya. Kasi lilipas din ito eh. Sinabi ng ating Panginoon eh, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Ngayon na, magbago ka na. Ngayon na, lumapit ka sa Diyos. Kumain ka ng salita ng buhay. Amen? Si Jesus lamang ang tinapay ng buhay. Iyon ang sinasabi. Si Jesus sa ating pinag-usapan ngayon sa ating talata. Kapag siya ang naging sentro ng ating buhay, hindi lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi magagalak o kagalakan at tunay na kasiyahan ang ating makakamtam. Magagalak tayo pag nakilala natin ang ating Panginoon, Jesucristo. Kaya, ang hamon ngayon sa'yo, sa aking kapatid, ito ang hamon. Ano ang kinakain ng iyong kaluluwa? Amen? Ano ang kinakain ng iyong kaluluwa? Kung ang kinakain natin ay ang mga bagay na mundo o makamundo, mananatili tayong gutom. Amen? Ayaw ng Panginoon yun. Ngunit kung si Jesus ang ating tinapay ng buhay, tayo ay mabubusog magpakailanman. Si Jesus lamang. Huwag natin piliin ang mundo, mga kapatid. Huwag tayong pumunta doon sa mga sugalan. Huwag tayong pumunta sa mga parte-parte na wala naman tayong mahihita roon. Baka abutan tayo ng Diyos. Amen? So, palagi tayong magbasa, magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. Dahil sinabi ng Lord, ito ang pagkain ng aking buhay. Ang kaaking mga salita. Si Jesus po ito. Kaya lagi natin siyang kasama, mga kapatid, sa ating buhay. Kailangan makita sa buhay natin si Kristo sa ating paglilingkod. At wag po tayong magsawa na palagi po tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Tatalino po tayo, malalaman natin kung ano ang tama at mali. What is wrong, what is right. Amen? Hallelujah. Mag-closing verse tayo dito. 1:6:35. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailaman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan po ang pangako ng ating Panginoon. Marami po ang pangako ang Lord sa atin. Gamitin po natin ito, magbasa po tayo ng Biblia. Huwag po natin pagsawaan ito. Kaya nga sabi, the power of repetition. Ang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, ang paulit-ulit nating ginagawa ay napakahalaga. Lalong-lalo na po ang salita ng ating Panginoon at pagtulong sa atin. Pagtulong natin sa kapwa-tao. Amen. Sa ating kapwa una mananampalataya. Amen. Magkaroon tayo ng pusong malinis. Sapagkat kumain tayo ng salita ng ating Panginoon, magrema po sa atin ito. At pag lumabas po to, makikita po ng mga tao kung ano po at sino ang nasa loob ng ating puso. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sapagkat ang kinakain natin ay hindi ang kamunduhan, kundi ang pagkain na buhay na walang hanggan. Ang pagkain po ng buhay na walang hanggan, siya po ang ating tagumpay sa ating buhay. Amen? Mag-closing challenge tayo para natin maintindihan. Ano yung sinasabi ko dito para sa lahat? Punuin natin ang ating puso, hindi ng mga bagay na lumilipas, kundi ng presensya ni Kristo. Siya lamang ang tinapay ng buhay na tunay na nakakabusog sa ating kaluluwa. Si Kristo po ang piliin natin at nakakabusog sa ating kaluluwa. Kailangan po natin pakainin ng pakainin. Huwag po nating hayaang magutom tayo sa salita ng Diyos. Amen? Huwag po natin tangkilikin ang mga bagay ng makamundo. Huwag po natin tangkilikin ang mga bagay na gawa po ng kaaway, kundi tangkilikin po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po ako, patotoo ko sa inyo, grabe po ang pagsaliksik ko
sa salita ng ating Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, ako po ay pinagpala ng karunungan. Kaya nga po, ako po ay matatag. Kahit na po maraming pagsubok na dumarating, marami pong ginagawa ang kaaway sa aking buhay. Alam nyo po, palagi po kapag nangyayari sa akin ang mga bagay na ito, wala po akong tigil hanggang ako po ay makatulog. Hawak ko po ang Biblia. Talaga pong niyayakap ko ang salita ng ating Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, pag niyakap po natin ang salita ng ating Panginoon, yan po ang ating tagumpay. Walang ibang tagumpay. Hindi tagumpay ng material things. Hindi po tagumpay ng mundo, kundi tagumpay na ibinigay ng Diyos, na karunungan na pagpapala sa buhay mo at sa buhay ko. Yun lamang po, Pastora Rose Lisauskas, nag-iwan po sa inyo ng magandang hapon dito sa UK. Tapos kung sino po ang mag-open, mas lalo po morning, pakinggan nyo po sa inyong Bluetooth speaker para po maintindihan natin. Amen? At pagpalain po ang lahat na makikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa oras na ito. Ikaw po ang sumama sa amin, Panginoon, at sa iyong lingkod. Salamat, Lord, sa karunungan na ginamit mo muli ako ng malakasan sa mga oras na ito, O Diyos. Kami po ay lumuluhod sa iyo at nananampalataya na ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Lord, salamat po sa pagpapala, kalakasan, sa material things na aming natatanggap at nagagamit namin ng maayos ito, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Ngunit sinabi mo, O Diyos, mahalaga ang aking pagkain ay kainin ninyo, hindi na kayo magugutom o mauuhaw man, sapagkat ako ang Diyos na sasama sa inyo magpakailanman. Salamat po ng marami, Ama, sa online na ito ay magamit mo ang bawat nakinig. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat nakinig ng iyong mga salita. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, tinubos mo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagpapala, Panginoon, sa aming pamilya at sa aming mga presidente, Panginoon, na mga iba-ibang bansa, O Lord. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng wisdom, kapayapaan at pusong malinis. Itayo mo ang leader na the best, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa kanila na mapatakbo po ang buong Pilipinas, buong mundo para po maayos ang lahat ng ito. Kapayapaan, pagpapala ng karunungan na ibigay mo po sa buhay ng bawat isa at maging lahat po, Panginoon, ng aming hinihiling sa aming buhay ay amin po makamtam ito, Panginoon, sapagkat kami po ay maglilingkod sa inyo. Hindi kami magsasawa, Lord, na maglingkod sa iyo. Ikaw po ang aming sandigan at katotohanan. Ikaw ang maog ng aming buhay. Salamat po ng marami, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Ingatan mo po ang aking mga kapatid na ito sa Jesus Kalos International Church. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Amen and amen and shalom. Salamat po ng marami sa lahat ng mga nakinig ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa. Pastora Rose Lisauskas, nag-iiwan po sa inyo ng magandang hapon. God bless all.